Hello everyone, this is Jesus Revealed TV at ito yung Supernatural Moments. Muli, meron tayong pag-uusapan patungkol po sa makapangyarihang salita ng Diyos. Patuloy nating ituon sa ating Panginoon ang ating isipan, puso, ang buong buhay natin dahil sa Panginoon po tayo ho ay kumpleto. Sa Kanya po tayo po ay may kapahingahan. Sa Kanya po lahat ng pangailangan natin ay merong katugunan. Pag-usapan natin ngayong araw ang topic patungkol po sa kahalagahan ng kapahingahan. Okay, so napakahalaga po ang kapahingahan sa ating mga buhay kasi ito ay mahalaga sa Panginoon. Alam nyo ba na wala pong ginagawa ang Diyos para sa Kanya. Ang ginagawa po niya ay para sa atin. Ang Panginoong Hesus nga po, lahat ng Kanya pong sakripisyo ay hindi yung para sa Kanya. Ito ay ginawa niya para sa ating lahat dahil mahal na mahal tayo ng ating buhay na Diyos. Kanyang binigay ang kanyang buhay, nagbubo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, nagpakasakit po ang ating Panginoong Hesus dahil po sa pagmamahal niya sa atin. Kaya wala po siyang ginagawa para sa kanya, bagkus lahat ng ito ay para sa ating lahat. So napakahalaga po sa Panginoon ang kapahingahan. Bakit? Kasi po alam po ng Panginoon na ito ay mahalaga para sa atin. Okay, so yung kapahingahan po, ito yung original na pagkalikha sa atin ng Diyos. Dito tayo talaga niya nilagay. No, pagkatapos malikha ng lahat ng bagay, sa ika-6 na araw, nilikha ng Diyos yung tao, si Adan, at saka si Eva. At sinabi ng banal na kasulatan, sinabi ng Biblia na sa ika-7 araw ang Diyos ay namahinga. So, ibig sabihin gusto niyang pumasok tayo doon sa kapahingahan. So, sa ika-7 araw. Sabi nga, tayo po ay nalikha para sa ika-7 araw. We are the 7th day people. So, create tayo ng Lord. Nilalang tayo ng Panginoon para ho mamuhay ng punong-puno ng kapahingahan. Alam mo ba na ang wala sa kapahingahan, ito ay nagdudulot sa atin ng maraming problema sa buhay, kaparehas ng stress, kaparehas ng worry, na nagdudulot ng mga sakit sa mga pisikal na katawan natin, ganoon din mga problema dito sa mundo, no? Napakarami po ang naidudulot ng buhay na wala sa kapahingahan. Ito ay pamumuhay na nasa kadiliman. Okay, wala kang liwanag. Kaya gusto ng Lord na lumakad tayo dito. Kasi ito yung original na plano ng Diyos sa atin. Kung titingnan po natin yung aklat ng Genesis, no, meron po tayong makikita rito sa Genesis chapter 2. Okay, so ipakita ko po sa inyo. Genesis chapter 2, no, talatang 3. Yan, sabi doon, then God blessed the 7th day. Yun, pinagpala ng Diyos yung ika-7 araw. Ito yung creation, no? Pagkatapos malikha ng lahat, sa ika-6 na araw yung tao, sa ika-7 araw, na mahinga ang Diyos at pinagpala ng Diyos ito. Kasi yung kapahingahan yan po ay punong-puno ng blessing, punong-puno ng pagpapala. Kaya pag namumuhay tayo sa kapahingahan, pinagpapala po yung buhay natin. So sabi doon, pinagpala ng Diyos ito at sinanctify. Yung salitang sanctify doon ay parang binanal siya o talagang inilaan po para sa atin. Why? Because in it, sabi doon, He rested from all His work which God had created and made. Kasi tinapos na ng Diyos lahat. So, wala na pong gagawin pa ang Diyos, bagkus nandyan na lahat. Ibig sabihin, provide na ng Diyos lahat para sa atin, para sa tao. So, ito'y lugar na kapunuan ng pagpapala. Ngunit dahil po alam natin sa pagkakasala ng tao,
no, itong kapahingahan na ito ay nawala sa tao. At yung tao po ay gustong mamuhay sa kakulangan, gustong mamuhay sa lugar na kung saan parang siya ay alienated o parang separate sa Diyos, isang buhay na ng kapighatian, isang buhay na walang, masabi natin walang kabuhay-buhay, no? Na hindi nararanasan yung buhay ng Diyos, no? Isang buhay na, sabi nga, punong-puno ng kapahamakan. Yun po yung pinili ng tao. Okay? So, kaya po, gusto ng Lord na tayo po ay bumalik doon sa paglakad sa buhay na Kanya pong nilaan para sa atin. Ito yung buhay ng kapahingahan. Kaya po, no, ang Panginoon ay bumaba dito para ibigay sa atin yan. Yung may invitation po siya dito sa Bible, so mababasa po natin dito sa Mateo, aklat ng Mateo Kapitulo 11, dito po sa talatang 28, makikita po natin, ganito po yung sinasabi ng Panginoon. Sabi po ni Lord dito, hindi lang po, yan, "Come to me, all of you who labor," sabi doon. Okay? "Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yan. So, yan. Itaas ko lang po. "Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yan. So, nag-aanyaya po yung Panginoon sa atin. No, tayo pong namumuhay sa walang kapahingahan dahil sa kasalanan at pagkalayo sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Nag-aanyaya siya na lumapit tayo sa Kanya. Kasi sa paglapit natin sa Kanya, ibibigay niya sa atin, ipagkakalob niya sa atin ang kapahingahan, yung pamumuhay sa kapahingahan. I will give you rest, yung kapahingahan. Okay? So yun. Kaya napakahalaga po sa Lord ito. At alam ni Lord na kailangan natin to. Kaya napakahalaga sa Kanya. Kaya sabi niya sa Hebrew, dito po sa aklat ng Hebreo, no? Kapitulo 4, yan, dito talatang 1. So makikita po natin diyan ang sinasabi ni Lord, sabi by the Spirit, sabi doon, "Therefore, since a promise remains of entering His rest." So may pangako po na pumasok tayo sa kapahingahan. "Let us fear lest any of you seem to have come short of it." So may pangako ang Diyos, nandyan na, kailangan lang po nating pumasok doon, humakbang at mamuhay sa kapahingahan ito. Pero dahil po sinasabi dito na matakot tayo na hindi natin ito maranasan. Sabi sa verse 1 ng Hebrew chapter 4. Si Lord po, all throughout the Bible, kung mababasa mo halos 360 times niyang sinabi na huwag tayong matakot. No? Let us not fear. O do not fear. Yan yung palaging sinasabi niya. Pero dito po sa talata na ito, sinasabi dito na matakot tayo na hindi natin maranasan itong kapahingahan na ito. No? Bakit? Kasi alam ng Diyos na ito yung nagdadala ng blessing sa buhay natin. Ito yung pamumuhay na may katagumpayan sa mundong ito. Ito yung pamumuhay na nais ng Diyos sa atin. Ito yung original na plano ng Diyos sa atin. Kaya ang pamumuhay na wala sa kapahingahan ay tunay ngang nakakatakot. Kaya tayo dapat ay matakot na wala tayo sa kapahingahang ito. No, alam mo ba na pag nandun ka sa kapahingahan, sa buhay ng kapahingahan na pinagkakalob sa'yo ng Diyos, alam mo ba na ito yung buhay na walang takot? No? Ito yung buhay na punong-puno ka ng sabi nga, Bible, ang Espiritu ng Diyos ang dala sa atin ay tapang at katalinuhan at tamang pag-iisip. Yan po yung dala ng Espiritu ng Diyos sa atin. Hindi po siya nagdadala ng takot. Yun po yung nasusulat sa Bible. At saka dito po sa Genesis chapter 3, mababasa natin ng magkasala yung tao
nagsimula silang mamuhay o tayo po ay nagsimulang mamuhay sa worry, sa stress na kung saan hindi naman yun yung plano ng Diyos sa atin. So tingnan po natin dito sa Genesis chapter 3. Okay? Yan. So chapter 3 at yung talatang 19. Yan. So 19. Okay? Ito yung nangyari sa tao. Yan. Ang sabi dito, in the sweat of your face. Yan po ay picture ng stress. Yan po ay picture ng worry. Yun po ay picture ng struggle. In the sweat of your face, you shall eat bread. So, kakain ka till you return to the ground. Okay? For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. So, yun po yung nangyari. So, nakakalungkot po yung nangyari sa atin kasi ginawa tayo ng Diyos para mabuhay forever. Kasama yung katawang pisikal na ito. Ngunit dahil sa pagkakasala ng tao, pinili niyang umalis dun sa kapahingahan. Kaya ito, yun. Mamumuhay daw tayo sa stress, mamumuhay tayo sa worry, sa pagpapagal, di ba, na kung saan wala pong kapahingahan tayong nararanasan, no? Yun po yung naging resulta ng pag-disobey, ng hindi pagsampalataya ng tao sa salita ng Diyos. Okay? Kaya gusto ni Lord na i-restore ito sa buhay natin dahil mahal na mahal niya tayo. Yung topic na ito na pinag-uusapan natin, may panawagan po yung Diyos sa bawat isa. Mahalaga sa Kanya yung kapahingahan dahil kailangan talaga natin ito at ito yung original na buhay natin at ito yung original na pagkalikha sa atin ng Diyos. Ang buhay kapahingahan ay buhay na pinagpala ng Diyos. Kaya sa lahat po ng nanonood sa bidyong ito, kung ikaw po ay gustong makaranas nito at alam mo na hindi ka nabubuhay sa kapahingahan, ang imbitasyon po ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. So, kung ikaw naman po ay Kristiyano, nandiyan na po si Lord sa buhay mo. Minsan, nakakalimutan lang po natin na nananahan siya sa atin at kaisa natin siya. So, kailangan lang po na ma-realize natin na nasa buhay natin ang Panginoon. Ma-recognize natin siya. Na sa Panginoon po, lahat ng mga suliranin at problema natin ay merong katugunan. Okay? So, iyan po yung salita ng Diyos sa iyo at sa akin. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa upang patuloy kaming mahayag sa mga salita mo at makita namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Sa araw na ito, tunay nga po na naniniwala kami na kasama namin si Lord, nandito siya sa buhay namin, at lahat po ng pinag-aalala namin, lahat ng mga worry sa aming buhay ay nilalagak namin sa iyo at nais naming mabuhay sa kapahingahan ayon po sa kalooban mo. So sa iyo po ay may kapahingahan, Panginoon, at nilalagak namin lahat. At maraming salamat sa katugunan sa lahat ng aming pangailangan. So maraming salamat din po, Lord, sa pamumuhay na ito. Ito yung buhay na puno ng pagpapala. Maraming salamat po sa pangalan ng higit sa lahat ng pangalan si Jesus. Amen. Ayan. So, kung hindi ka pa po naka-subscribe, mag-subscribe ka na po sa channel na ito at i-like mo po, mag-comment ka po dyan sa comment section ng iyong mga patutuo upang marami pong makapakinig at makakilala sa Panginoon. Maraming salamat. God bless you richly.